Alright, good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There's no time and space between us. There's only this present moment, and we are one. Adair Engine number 951, O incomprehensible and limitless mercy divine. To extol and adore you worthily, who can? Supreme attribute of Almighty God, you are the sweet hope for sinful man. Into one hymn yourselves unite. Into one hymn yourselves unite. Stars, earth, and sea, and in one accord, thankfully and fervently sing of the incomprehensible divine mercy. O hindi maarok at walang hanggang banal na awa, sino ang makapagbubunyi at makakasamba ng marapat? Pinakamataas na katangian ng makapangyarihang Diyos. Ikaw ang matamis na pag-asa ng taong makasalanan. Sa isang himno ipagkaisa ninyo mga bituin, lupa at dagat, at sa isang bigkis awitin ng buong pasasalamat at pag-aalab ang di maarok na banal na awa. Divine mercy, incomprehensible, unlimited. Sabi niya mercy. Yesterday we also talked about mercy and compassion. Mercy is the greatest of all attribute of God. Ito ang pinakamataas na katangian ng Diyos. Bagamat lahat ng katangian ng Diyos ay pantay-pantay. Lahat ay unlimited, lahat ay walang hanggan, no? Lahat ay ang kabanalan niya, pare-pareho silang banal. No one is holier than the other. But when it comes to mercy, it is His greatest of all attributes. Sukto lang ipadala ng Diyos ang kanyang sariling anak. In John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Who would send His Son to such difficulties just to save mankind? Wala. Well, siguro dahil ang Diyos naman ay hindi naman emotional katulad natin. Ang Diyos ay namamahala, rules us using intellect, the universal intellect. Hindi naman ito yung Diyos na napakakitid ng pangunawa. Alam niya kung ano ginagawa niya. So para sa kanya mag-alay ng kanyang kay sa isang anak ay ordinary lang. Hindi ito isang napakalaking ano. But for us, syempre napakalaking bagay nito. Because no one, not even the angels, can do this. At dahil sa awa ng Diyos sa atin, wala tayong pwedeng gawin kundi ibalik ito sa Kanya sa pamamagitan ng thanksgiving and praise. Pagpupuri sa Panginoon. Hindi naman kailangan ng Panginoon, ng Diyos, ang ating pagpupuri, ang ating pasasalamat. Hindi nito kailangan sapagkat He is already perfect. Walang kabahid-bahid. Napakadalisay. So kung purihin man natin, ano pa ba yun sa Kanya? Wala lang yun. Because He is an image of perfection. He is perfect. So hindi niya kailangan. Pero sa atin, of course, to give Him praise. Sambahin siya. Purihin siya. Ay marapat lamang.
Parang isa itong uri ng pagtanaw ng utang na loob. Kung may taong nakatulong sa atin, ang pinakaangkop na dapat gawin ay magpasalamat, hindi yung basta ka na lang nawala. So yung pagpapasalamat napakahalaga. But then again, hindi naman ito kailangan ng ating Panginoon sapagkat siya ay perpekto na. Subalit para sa atin, when we give praise and thanks, mercy will again flow. Parang ano siya, no, cycle. Bigyan tayo ng awa ng Diyos, magpapasalamat tayo. Bibigyan mo rin tayo ng awa ng Diyos at magsasawa ulit. Sasambahin ulit natin siya. Ikot lang. Sapagkat kung hindi natin siya sasambahin at pasasalamatan, mapuputol ang awa. And so the more we praise and thanks God, the more He willingly, the more He is very much pleased na ibigay sa atin ang kanyang awa na walang hanggan. Pangalawa, hindi naman natin kailangan na para sa kanya, para tumulong sa atin. Because it is His plan to save mankind from the very beginning. He would do everything by His power to save us. Kahit naliligaw tayo ng landas, katulad ng isang magulang, ibinabalik sa tamang daan ng kanyang mga anak. Kapag may nawala, may naligaw, hanapin para ibalik. Sapagkat na isang Panginoon na tayo ay maligtas. Sa kabila ng ating kapalaluan, sa kabila ng ating mga pagkakamali at pagkakautang, ang Diyos na makapangyarihan, baliwalayin sa Kanya. Ibibigay pa rin niya ang Kanyang awa despite all our ingratitude and infidelities. Kung kaya, purihin ang awa ng Diyos. Sambahin ang Kanyang ngalan. Dahil, sabi nga, no? Incomprehensible and limited divine mercy, divine. Sino naman ang makasasamba sa iyo ng marapat lamang na yung kumbaga worthily? Sino makakagawa noon? Kasi nga tayo, lagi tayong nagkakamali eh. Lagi tayong mahina, marupok, nadadapa. Sino pa ang gagawin? Paano natin siya sasambahin ng ganun? Sa kabila ng ating imperfection. Wala. Pero para sa Diyos, sige lang, aking mga anak, aakayin tayo ng Diyos, pabalik sa Kanya. Akayin tayo ng Diyos upang ma-attain natin ang perfection. Abot natin ang pinakamataas na antas na maaari. The highest level possible for a soul, maabot natin yan sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Kung kaya kahit tayo nagkakamali, nagkakasala, bumabagsak, iniaangat pa rin tayo ng Diyos. Sapagkat it is His duty, it is His concern, and it is part of His great plan upang dalhin ang sansinuko tungo sa kabanalan. Sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Amen.